Hello po mga kapatid, isang mapagpalang gabi sa ating lahat at nawa po ay okay lang po kayo at nawa po ay huwag kayong makakalimot ng mga nalangin araw-araw, gabi-gabi sa ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat upang tayo ay kanyang patnubayan, tayo ay kanyang gabayan sa lahat ng ating ginagawa mga kapatid. So, nandito naman po si Kuya Chris, nagbabalik muli po para mag-share ng salita ng Diyos, bigay ng kaalaman sa inyo na ba ang aral ng ating Panginoong Kristo. So, mga kapatid, ito po yung ginagawa ko ng walang bayad, ng wala akong natanggap. Kumbaga, hindi ako malimos. Ito ay ginagawa ko ng bukal sa aking kalooban. At walang halong politikal, walang halong kabayaran. Ayan. Ito po ay kusang loob ko pong ginagawa sapagkat ako po ay may calling sa Diyos pang ipahayag ang kanyang salita, kanyang aral at ipaalam sa tao ano ba yung kautusan ng Panginoong Kristo. So mga kapatid, kumusta po kayo? Nawa po ay may panahon tayo para makinig ng salita ng Diyos sapagkat iba kasi ibang tao, hindi ko naman nila lahat, mas pinipili pa nilang mag-Facebook, mag-Facebook, manood ng kung ano-ano, manood ng nakakatawa, pampatanggal stress daw, manood ng mga trending, manood ng mga sex babae, diba? Yan yung mga kalimitan na nagiging manood ng mga komedyante, yan yung kalimitan na gusto nilang panoorin kasi nga yun yung trending, yun yung pangmasa, yun yung nakakaagaw attention sa kanila. Ito na naman po mga kapatid, pagbabahagi ng salita ng Diyos, may iba naman. Kasi kailangan po natin ng salita ng Diyos para sa kaalaman, para sa ating kaligtasan balang araw pagdating ng paghuhukom. So mga kapatid, paulit-ulit ko sinasabi na ang pagbahagi po ng salita ng Diyos ay dapat laging may basis sapagkat ito ay dapat nagmumula sa Diyos nang walang halong kwento, walang halong biruan, walang halong tawag dito, kabastusan, di ba? Ang salita kasi ng Diyos ay dapat yan ay aral at sinasabuhay. Yan. So, kung sino man po ang mga taong mahilig mang-judge, huwag kayong makinig dyan. Kilala ko ang pagkatao niyan, di ba? Kilala ko ang magulang niyan. Kilala ko ang buong pagkatao niya. Huwag kayong makinig dyan. Pagkat yan ay alam ko, di ba? Huwag po tayong ganun. Huwag po tayong manghusga agad ng tao. Huwag po tayong manira agad ng tao. Di ba? Even man sa mga apostol, kahit ang mga apostol isang normal na tao din, isang hamak na magbubuwis, isang hamak na mag-isda, pero sila ay tinawag ng Panginoon upang ipangaral, mamalakaya ng mga tao, pangaral ang salita, pangaral ang aral ni Kristo, pangaral ang ano ba, yung tunay na aral ng Panginoong Kristo dapat natin sundin. Diba? Huwag po tayong manghusga, mga kapatid, sapagkat
Kaya tao ang tinatawag ng Diyos para maintindihan ng tao. Kasi kung ang tinawag ng Diyos ay puno, kaya isang diwata, ay baka hindi tayo maniwala. O kaya isang anghel, baka matakot naman tayo, di ba? Ang tao, ang magpahayag na salita ng Diyos ay isang anghel, di ba? Sa panahon kasi ngayon, wala nang anghel. Kaya isang puno nagsasalita, di ba? Baka tayo mga labot. So, kaya tao po ang tinatawag ng Diyos para maintindihan, para malaman, magkaunawaan. Ano ba yung sinasabi ng tao ngayon? Ano ba yung sinasabi ng, kung ba yun ba totoo? Paano mo nalaman nito? Dapat may basihan. Dapat may basis na pinanggagalingan ng kanyang salita. So, yun yung Bible. Di ba? Ang basis natin lagi is yung dapat lagi nakabase sa Bible. Kung tayo share ng salita ng Diyos. Yan, mga kapatid. At salamat po sa mga nanonood at kayo po ay pinapanalangin ko na maging ayos po kayo, maging okay po yung inyong kalusugan. At nawa po ay gumawa lagi tayo ng tama at gumawa po tayo lagi ng kabutihan sa ating kapwa. Ayan, mga kapatid. So, ang topic for today is about sa aral ng Panginoong Jesucristo. So, may babasahin tayo. Lagi tayong babasa para sabihin mo naman huwag kayo maniwala dyan kay Christian. Isang bulaang propeta. Ang bulaang propeta po ay nagtuturo ng saganang kanya kaalaman, saganang kanyang karunungan. Pero po ako ay binabasa ko lang ang kung ano yung nakasulat sa Biblia. Pwede niyo pong i-jot down kung kayo ay nag-aalinlangan kung totoo ba yung binabasa ko. Pwede niyo sulat. Tapos hanapin niyo sa Bible. Diba? So, punta tayo sa Mateo 18 verse 21 hanggang 22. Sinabi dito, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sabi ni Pedro kay Jesus. Nagtanong siya. Sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. Ito po yung pagkakasala mo sa tao. Pag nagkasala ka sa isang tao, sa kapwa mo tao, ito daw, pag daw humihingi ng kapatawaran, yan ang aral ng Panginoon. Hindi lang 7 beses, 77 beses, ibig sabihin maraming beses. Kapag humihingi ng tawad, sapagkat tayong tao ay nagkakasala rin. Sabi ng Diyos, kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, dapat marunong tayo magpatawad. Kasi hindi ka papatawarin ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa-tao na nagkakasala sa atin. So yun, dapat daw 7 beses. Ito po yung pagkakasala sa tao. Iba po yung pagkakasala sa Diyos at sa banal na Espiritu. Iba po yun. Iba po yun Hindi po yun 7 beses. Yun ay once na nakakilala ka ng katotohanan, ng karunungan, 1 beses lang yun. Sapagkat 1 beses lang tayo tinubos ng ating Panginoong Kristo sa krus upang ialay ang kanyang dugo sa atin. Yan. Iba po yun. At sabi dito sa unang Juan 5 verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat.
So, yung pag-ibig pala sa Diyos, yung pagtupad sa kanyang mga utos. Sabi sa unang Juan 5 verse 3. So, hindi lang pala sa salita ang pag-ibig sa Diyos, ang pananampalataya sa Diyos, kundi ang pagtupad sa kanyang mga utos. Diba? Hindi lang sinasabi, ay, nananampalataya ko sa Diyos, nananalig ako sa Diyos. Saksi ko ang Diyos, di ba? Hindi ganun. Ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad ng kanyang mga utos. Yun daw po yun. Ang nakasulat sa unang Juan 5 verse 3. Yan. Tandaan niyo po yung talata, mga kapatid. Sabi sa Galatia 2 verse 4 at yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na pinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ng aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkalipin. So meron palang pinapasok ng lihim sa isang kapatiran, no? Sa sulat. Inulaan na to. Diba? Hindi pala siya tunay na kapatid, pinasok lang ng lihim. Sabi sa Galatia 2 verse 4. Sabi naman sa unang Juan 4 verse 20, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makakaibig siya sa Diyos na hindi nakita? Diba? So kung tayo daw ay umiibig sa Diyos, dapat hindi tayo napupot sa ating kapatid, sa ating kapwa-tao. Sapagkat sabi daw dito, kung yun daw ang iyong umiibig ka sa Diyos pero ikaw ay napupot sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, sinungaling ka daw. Sapagkat paano mo daw maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita itong kapatid mo na nakikita mo, yung kapwa mo na yan nakita mo, hindi mo maibig-ibig. Hindi ka man lang maawa, di ba? Yun daw yung mga taong yun ay sinungaling. Sabi sa unang Juan 4 verse 20. Sabi, at ang kadugsong ito, 4 verse 21, at ang utos na itong mula sa Kanya ay nasa ating na umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Ay, ang pag-ibig pala sa Diyos, dapat, kung ano yung pag-ibig sa Diyos, dapat umibig din tayo sa ating kapatid o sa ating kapwa-tao. Sabi sa unang Juan 2 verse 10, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at siya kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. Sabi dito sa unang Juan 2 verse 10. Diba? Sabi, alam niyo po, isa sa mga utos ng Panginoong Jesucristo at isa sa mga aral, yung pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa kapwa-tao. So, kung iniibig natin so, kung umiibig tayo sa Diyos, dapat umiibig din tayo sa ating kapatid, sa ating kapwa-tao, sa ating mga kaaway. Diba? Pag-aralan natin. Yun po yung utos. So, pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa utos ng Panginoon Jesucristo. Diba? Sabi sa unang Pedro 3 verse 8, katapus-tapusang kayong lahat ay mga kaisang akala, madamayin, mga ibigan tulad ng sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip. So, yun daw dapat. Dapat daw tayo mag-ibigan tulad sa magkakapatid, mahabagin. Gusto niyo pong makapasok
sa kaharian ng Diyos, dapat nagtataglay din tayo ito. Tayo ay isang mahabagin at mapagkumbabang pag-iisip. So, dapat lagi tayong humble lang. Huwag tayong magmayabang. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, ang nagmamataas ay ibababa ng Panginoon. Ngunit ang nagpapakababa ay itataas ng Panginoon hanggang sa paraiso balang araw. Pagdating ng paghukom. Yan po yung nakasulat sa Biblia. Sabi sa taga-Roma, sa Roma 8 verse 28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Verse 29, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Psalms 30, at yaong mga tinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaaring ganap niya naman niya, at ang mga inaaring ganap ay iniluluwalhati din naman niya. Niluwalhati din naman niya. Sabi sa sa Hebreo 2 verse 11, sapagkat ang pinapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa. At dahil dito, hindi siya naiyang tawagin silang mga kapatid. So, yung mga tinawag ng Diyos ay pinaging banal ng Panginoon. At ang tawagan nila, sabi dito, hindi nahiyang tawagin silang kapatid. So, ang tawagan kasi ng mga sinaunang Kristiyano, may kapatid. Mga kapatid, brother and sister. So, yun po yung butos. Dapat ng mga tinawag o pinapaging banal ng Panginoong Jesucristo ay tawagin mong kapatid. Diba? Sa Hebreo 2 verse 12 na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitan ko ang kapurihan mo. Sabi sa Mateo 2 verse 48. Ngunit sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Sabi, inuunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Ayun. Ito yung pangyayari na si Jesus nagtuturo ng aral sa isang lugar. Tinanap siya ng kanyang magulang at mga kapatid niya. Si Jesus kasi may kapatid May kapatid siya. Hindi siya nag-iisang anak. Pero si Jesus, isa lang si Jesus, anak ng Diyos. So, ginamit lang naman yung katawan ni Jesus para tahanan ng Kristo na anak ng Diyos. So, sabi ni Jesus, sino ang aking mga kapatid? Ang aking mga kapatid ay, sabi dito, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, na siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae. Iyon yung aral. So, ang gumaganap
ng kalooban ng Ama ay ang kapatid na babae ng Panginoong Hesus at kapatid na lalaki niya. Kasi hinahanap siya ng kanyang mga kapatid ng ng kanyang ina. Ayun din yung kapatid niya, yung gumaganap ng kalooban ng kanyang Ama nasa langit. So, alam niyo na, kung sino yung hindi gumaganap ng kalooban ng Diyos Ama, hindi kapatid ng Panginoong Hesus. So, dapat natin ganapin kung ano yung kalooban, kung ano yung utos ng Panginoon ng Diyos Amang nasa langit. Po. Sabi sa Santiago 2 verse 13, sapagkat ang paghukom ay walang awa doon sa mga hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghukom. May paghukom na tinatawag. Yung hindi nagpapakita ng awa sa kanyang kapwa ay hindi papakitaan ng awa ng Panginoon pagdating sa paghukom. Ayan sabi dyan sa Santiago 2 verse 13. Sabi sa Mateo 5 verse 7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat siya'y kahabagan. Sabi sa Mateo 5 verse 7. Sabi sa Santiago 2 verse 14, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang magawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Sabi dito sa Santiago, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang gawa, makakapagligtas ba sa kanyang pananampalatayang iyan? Ba? Ang pananampalataya po kasi, mga kapatid, ay dapat may kasamang gawa. Dapat po may kasamang gawa yan, sabi ng Panginoon. Gawa ng mabubuting gawa. Dapat marunong tayong mahabag, maawa. Yan. Kung tayo nananampalataya sa Diyos, umiwas tayo sa gulo, umiwas tayo sa pag-inom, umiwas tayo sa kalayawan, sa mga makamundong gawain. Yan. Diba? Dapat gumagawa tayo. Ginagawa natin yung kalooban ng Diyos na pinapaiwas tayo sa mga bagay na yan. Makamundo, paglalasing, diba? Ano ba? Yung mapagmataas sa sarili, yung sakim sa kapangyarihan, sakim sa kayamanan. Yan. Iwasan natin yan kung tayo may pananampalataya sa Diyos. At yun yung aral ng Panginoong Jesucristo. Tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Tayo marunong maawa sa mga nangangailangan ng ating tulong. Pag may nagugutom, pakainin. Pag may nauuhaw, painumin. Diba? Dapat tayo ay marunong maawa sa ating mga kapwa na naghihinagpis. Sabi ng iba, kasalanan nila. Pwede naman magtrabaho. Hindi sila nagtatrabaho. Hindi po ganun yun. Ang aral ng Panginoong Jesucristo, kung sinong meron, kahit pa na sabi sindikato, namamali mo sa inyo, yung kahabagan mo, sapagkat kung kayo marunong mahabag, marunong ka magpakain sa mga taong nangangailangan ng pagkain, sa mga taong pulubi, kay kakahabagan ng Panginoon Diyos pagdating ng araw ng paghukom. Pero kung matigas ang puso mo,
Hindi ka marunong mahabag, hindi ka marunong maawa, lagi kang lasenggo, lagi kang disco, lagi kang alayawan, lagi kang dadaya, lagi kang nambababae, eh, may Panginoong Diyos na hahatol sa inyo. Habang hindi pa nadating ang Panginoong Kristo, eh, may panahon pa para magsisi, magbago tayo, makinig sa aral ng Panginoong Kristo. Ano ba yung aral? Dapat alam natin yun, mga kapatid. Hindi yung nananampalataya lang tayo, sapat na. Nanalig lang tayo sa Diyos. Hindi po yun. Sabi dito, ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanya mga utos. Diba? Sabi sa Santiago 2 verse 15, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang makain at walang kakanin araw-araw, bigyan natin ng pagkain, di ba? At ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayo, kayong payapa, kayong mga painip at mga pakabusog, at gayon may hindi ninyo binibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong pakinabang dito? Diba? Dapat daw yung ating mga kapatid na babae o lalaki sa kapatiran, kung walang makain, ito ang turo ng Panginoong Hesus, bigyan natin ng makakain, bigyan natin ng mainom, bigyan natin ng kailangan, at bigyan natin ng ano yung kaya natin ibigay. Diba? Hindi yung wala tayong gagawin. Kaya nandito tayo para magmalasakit sa ating kapwa-tao. Mga tao na kailangan. Kahit hindi mo kapanalig, basta nakita mong nagugutom, diba? Bigyan natin. Huwag na tayong sabi nga na natakil ko na ba't sa pagbibigay. Mabigay tayo ayon sa pinasya ng ating puso, huwag mabigat sa loob. Diba? Sabi sa Santiago 2 verse 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang magawa ay patay sa kanyang sarili. Diba? Sabi dito. Kung kayo nananampalataya, ngunit wala kang ginagawa, wala kang awa, yung sabi dito, patay sa kanyang sarili. Walang halaga yun sa Panginoon. Kung ikaw ay nananampalataya, ngunit hindi mo naman tinutupad yung kalooban ng Diyos Ama, hindi mo naman tinutupad yung aral, yung mga utos, patay daw sa kanyang sarili. Sabi sa Santiago 2 verse 18, oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. So, mas magandang gumagawa tayo para maipakita natin sa Panginoon ang ating pananampalataya. Diba? Sabi sa unang Juan 3 verse 15, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sinumang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Diba? Ito yung aral ng Panginoong Kristo. Bawal tayong mapuot. Kasi sabi dito, sinumang napupuot o nagagalit sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Diba? At ang nalalaman ninyo na sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. So, hindi tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan kung tayo'y napupuot o nagagalit sa ating kapatid, sa ating kapwa-tao. Diba? Sabi sa Juan 8 verse 44, kayo'y sa inyong amang dyablo. Diba? At ang mga nais nyo at ang mga nais ng inyong ama ay ibig ninyong gawin.
Siya ay isang mamamatay tao. Diba? Ang sino mang mamamatay tao, sabi sa Juan, kayo'y sa inyong amang dyablo. Ang isang mamamatay tayo ay sa dyablo po yan. Hindi po yan sa Diyos. Diba? Sabi dito, buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Yan, tandaan niyo po yung verse, mga kapatid. 1:8 verse 44. Sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Yan. At ang sino mang mamamatay tao, sabi dito, kayo'y sa inyong amang dyablo. Diba? Kay Satanas daw po kayo. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. So yung magalit, yung mapuot sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa tao, ay mamamatay tao. Yan po'y aral. At ang sino mang mamamatay tao ay sabi dito sa Juan 4 verse 44, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Diba? Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Ang ayaw ng katotohanan, ang hindi gusto makarinig ng katotohanan ay kay Satanas. Pagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan. Anumang kasinungalingan, mga kapatid, ay kay Satanas. Kasi sa dyablo po yan. Pagkat si Satanas ay hindi nananatili sa katotohanan. Siya po ay puro kasinungalingan. Nakasulat po yan. Sa 1:4 verse 44. Kahit pa yan ay likewise, diba? Huwag nating papasukin si Satanas sa ating buhay. Pagkat kapag nanahan si Satanas sa ating buhay, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ay bubulid sa impyerno. Yun po yung kapalit nun. Kaya anumang kasinungalingan ay kay Satanas. Kahit pala na nagsinungaling ka na kahit kaunti. Diba? Yun ay pag yun ay napagsama-sama, malaki rin yan. So, iwasan natin magsinungaling, mga kapatid. Ang isang beses, 2 beses, 3 beses siguro, baka mapatawad pa. Pero yung palagian mong magsinungaling, yun ang yun ang hindi mapatawad. Pag yung lagi mo nang sinusubukan magsinungaling, diba? Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Pagkat ito ay aral ng Panginoong Jesucristo. Sino mang nagsisinungaling ay sabi, kayo'y sa inyong amang dyablo. Sino mang mamamatay tao. Sino mang nagsisinungaling sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Sabi sa Juan 4 verse 44. Sa Juan, ito yung paborito natin. Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Sino mang nanampalataya
sa ating Panginoong Jesucristo na may kasamang gawa ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba yung pananampalataya? Diba? Sabi sa Bible, pag-ibig, pagsampalataya sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga utos. Pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga utos. Ano ba yung dapat sampalatayan na natin kay Jesus? Yung kanyang mga aral, yung kanyang mga utos, at yung pangako niya na buhay na walang hanggan. At yun ang sampalatayan natin. At kung di tayo sumasampalataya dito, hindi tayo gumagawa ng utos ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo may sasama ng Panginoong Jesus sa paraiso, sa langit, di ba? Sabi sa unang Juan 3:16, dito'y nakikilala namin, dito'y unang Juan 3 verse 16, at dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang binigay ang kanyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Diba? Binigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Ano ba tayo? Diba? Tayo ay tao lang. Siyempre, kung yung ginawa ng Panginoong Hesus, diba? Binigay niya yung kanyang buhay para matubos. Dapat ganoon din tayo. Handa tayong magbuwis ng buhay upang kasunod lang sa aral ng Panginoon. Dapat sinusunod natin ang Panginoon, ang aral ng Panginoong Hesus, di ba? Sabi sa unang Juan 3 verse 17, datapwat ang sino mang merong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Diba? Kung sino man daw may pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita niyang kanyang kapatid na nangangailangan at doon ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Sabi sa 18, umunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig sa salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. So magsiibig tayo sa gawa at katotohanan. Ayun, sabi sa unang Juan 3 verse 18. Sapagkat ang pag-ibig sa ating kapwa ay ang pag-ibig sa Diyos. Kung ibig natin ng Diyos, dapat ibigin din natin ang ating kapwa-tao, ibigin din natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, sa laman, kapatid sa laman. Diba? At kung hindi sila makinig, diba? Nasa kanila na yun. Hindi sila makinig sa sinasabi natin. At naawa nga po tayo. Sila naman yung ayaw sumunod din sa atin. Nasa kanila na yun. Sabi sa Mateo 25 verse 31 hanggang 40. Yan, kwento na ito. Kwento po ito. Datapwat na parito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian. Nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbubuk din niya gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa kambing. Yung pagbubukod kasi sa tupa at kambing, yung tupa kasi, yun yung mga sumusunod sa aral ng Panginoon. Yung kambing naman, yun yung suwail. Diba? At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan
Datapwat sa kaliwa naman ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian ng nakahanda sa inyo buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. At ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sinagot ng hari, at sasagot ang hari, sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin nyo ginawa. So, yun, sabi ng Panginoon. Paano daw yung ginawa natin sa ating kapwa? Ay ginawa natin sa ating Panginoon. Tayo nahabag sa ating kapwa, nahabag tayo sa Diyos. Magpakain tayo sa ating kapwa, pinakain natin ng Panginoon sa Kristo. Diba? Yun yung aral. So, anong ginagawa natin sa ating kapwa? Yung gumagawa tayo ng kabutihan, yung paggawa ng kabutihan, gumagawa tayo ng kabutihan sa Diyos. Pero, otherwise, ang kabaliktaran yun, tayo ay magnanakaw, mamamatay tao, kasi sinungalingan. So, yung nagsisinungaling tayo sa Diyos, mamamatay tao tayo, yung otherwise, ginagawa natin yun sa Panginoon sa Kristo. Yun yung paggawa sa tao ng mabuting bagay, paggawa sa Diyos, okay, sa Panginoon sa Kristo ng mabubuting gawain, ng mabubuting bagay. Pero, yung kabaliktaran nun, yung masama, sa patay ka, parang pinatay mo ang Diyos. Pagkat anong ginawa mo daw sa iyong kapwa, ay ginawa mo sa Diyos. Diba? Yun ang sinasabi dito. Kaya ibubukod niya ang tupa. Yung tupa yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. At yung kambing ay yung mga swail, mga sinungaling, mga mamamatay tao, mga mandaraya. Yun po yung mga kambing. Sinasabi dito. Ibubukod niya sa kanan, sa kaliwa. Sa kanan yung mga tupa ng Panginoong Hesus. At yung sa kaliwa ay mga taong hindi tumutupad sa kalooban ng Diyos. Ay yung mapupunta sa impyerno. Pero yung nasa kanan ay yung mga taong isasama niya sa kaharian. Yun po yun. Yun yung essence nun. Sabi sa Santiago 4 verse 10, mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Dapat laging humble lang po tayo para tayo itaas ng Panginoon. Dapat kung ano po yung laging kababaang loob, so doon lang po tayo. At huwag tayo magmataas sa kapwa-tao. Pagkat kung tayo nagmamataas sa ating kapwa-tao, parang pinagmamataasan natin ng Panginoon. Sabi sa 11, huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o mahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka naman nagtupad ng kautusan, kundi hukom. Kung hindi ka daw
tumutupad sa utusan, pero ikaw naman ang tagahatol, hukom ka daw. Ang hukom lang natin ng Diyos, hindi tayo Diyos para maghatol, di ba? Hindi tayo Diyos para maghatol sa isang tao. Dapat tagatupad lang tayo ng kautusan. Sabi sa Santiago 4 verse 12, isa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom sa makatuwid bagay, ang mga pagliligtas at makapagwawasag. Ayun, sabi sa Santiago 4 verse 12, isa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom sa makatuwid bagay, ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa. So tayo, wala tayong karapatang maghatol sa ating kapwa. Diba? Ang may karapatan daw ng matol ay yung nagbigay ng kautusan. Walang iba kundi ang Diyos Ama. Ilang mahatol ang maghahatol sa atin. Sabi sa Hebreo 10 verse 28, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuon ng 2 o 3 na saksi ay mamamatay ng walang awa. Sabi dito sa Hebreo 10 verse 28, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay ng walang awa. Ganun yung panahon ni Moises. Kapag kay hindi sumusunod sa kautusan ni Moises, ay mamamatay ka ng walang awa. Tapos, babatuhin ka hanggang sa mamatay, di ba? Kaya, papakain ka sa leon hanggang siya kay mamatay. Di ba? Ganun. Kasi, ang sabi dito mamatay ng walang awa. So, walang awa niyo. Diba? Sabi sa mga gawa 13 verse 39, at sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya ay naaring ganap, at sa lahat ng mga bagay na sa mga ito hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So yung pagsunod sa kautusan ni Moises hindi na daw tayo aaring ganap. So ang kailangan natin sundin ngayon ay yung kautusan ni Kristo. Diba? Sabi sa Hebreo 10 verse 29, gaano kayang higpit ng parusa. Diba? Ito yung kadugtong nito. Nung diba, Hebreo 10:28. Sabi sa 10:28 Hebreo, ang mapawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 ng saksi ay mamatay ng walang awa. Diba? Sa panahon yun ni Moises. And then, sabi sa 10 verse 29, gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol sa nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring hindi banal sa dugo ng tipan at nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Diba? Sabi dito sa Hebreo 10 verse 28 hanggang 29. Doon sa panahon daw ni Moises, kapag nilabag mo yung kautusan ni Moises o hindi mo binigyan ng halaga sa pamamagitan ng 2 o 3 saksi, kaya mamatay na walang awa. Sabi dito sa 29, gaano kayang higpit ang parusa kung doon sa yumurak sa anak ng Diyos. Diba? Gaano higpit ang parusa. Sa panahon ni Moises, mamatay ka ng walang awa. Yung pinaka-worst
na pagpatay, sabi nun. Doon pa kaya sa paglabag sa utos ng anak ng Diyos, sabi dito, di ba? Pag nilalabag natin ang kautusan ng anak, ang kautusan ni Kristo, ni Hesus Kristo, gaano pa kayang higpit ang parusa, diba? Sabi dito. Kung sa panahon ni Moises, ang paglabag sa kautusan niya sa pamagitan ng 2 o 3 saksi ay mamatay ng walang awa. Gaano pa kaya ang parusa, ang higpit ng parusa na yumurak sa anak ng Diyos sa panahon ni Kristo, sa aral ni Kristo. Anong kaparusahan? Yun nga yung pagbubulit sa impyerno ng habang buhay. Yun ang pinakamatinding parusa kasi habang buhay. Dapat matakot tayo sa Diyos. Matakot tayo sa anak ng Diyos na nagbigay ng kautusan na mula sa ating Diyos Ama. Ano yung aral at turo ng Panginoong Jesucristo, dapat sundin natin. Sino mang lumalabag sa kautusan ng Panginoong Jesucristo, gaano pa kayang higpit ng parusa? Diba? Diba? Yun ang nakasunod dito. Pag sinusuway natin ang kautusan ng Panginoong Jesucristo, sabi dito sa Hebreo, gaano pang higpit ng parusa. Kung sa panahon ni Moises, ay mamamatay ka ng walang awa. Gaano pa kaya yung anak ng Diyos na sinuway mo, dinabag mo ang kautusan niya. Diba? Yung gusto mong iparating dito. Yun nga yung pagbubulid ng Panginoon Diyos sa impyerno. Habang buhay. Yun po yung parusa. Kaya matakot tayo sa Diyos. Matakot tayo sa Diyos, mga kapatid. Kung ang sa paningin nyo ay hindi tayo nakakalabag, dapat na yung basis tayo. Ano ba yung basihan ng ating pananampalataya? Kung sasamba sa Diyos-Diyosa, di ba? Yan ang aral ng Panginoon. Yung sa bagong tipan. So, pag nilalabag natin yun, gaano pa kayang higpit ng parusa ng Panginoong Jesucristo? So, kayo na po mag-isip. Ang sagot po doon, sabihin ko sa inyo, ang pagbubulid sa dagat-dagatang apoy. Panghabang buhay po yun. So yun po, eternity life. Eternity. Walang hanggang parusa. Yun po yung kaparusahan. Sabi sa Roma 10 verse 4, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Diba? Sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Si Kristo daw ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Sabi sa Kawikaan 13 verse 3, siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit siyang nagbubukang maluwag ng kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Mga chismosa, di ba? Pag bibig mo ay putak ka ng putak, nako. Ingat kayo. Kasi sabi dito, ang nag-iingat ng kanyang bibig ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang sino mang nagbubuka ng maluwag ng kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. So, mapahamak po yan. Sabi sa Efeso 4 verse 31, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit, ang lahat ng kapaitan, kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati lahat ng masasamang akala.
So, yung masasamang akala pala, pinaalis din sa atin. Kasi nga, masasamang akala yun eh. Huwag tayo magtamang hinala sa isang tao. Dapat laging good or laging mabubuting akala lang ating manaig sa atin. So, yung masamang akala, pinapaalis din ng Panginoon. No? Sabi sa Efeso 4 verse 32, at magagandang loob kayo sa isa't isa. Yan ang utos. Magmagagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin at mga patawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So, dapat daw marunong tayo mahabag. Dapat daw marunong tayo magpatawad. Diba? At magmagandang loob sa isa't isa. Sapagkat gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Diba? Sabi sa Ecclesiastes 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So ano yung ginagawa natin sa lupa? Sabi sa Ecclesiastes 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti at maging ito'y masama. So dun nauwi yan. Ano yung ginawa natin dito sa lupa? Kung ano yung ginawa natin sa ating kapwa-tao, Diyos ang makapaghahatol niyan. Diyos ang nakakaalam niyan. Diyos ang nakakaalam ng nilalaman ng puso at ang utak natin. At siya lang makakapagsabi kung tayo ay dapat hatulan sa impyerno, dapat isama sa paraiso. Diyos lang po makakapagsabi niyan. Hindi ko sino mang tao. So, ayun mga kapatid, sana po ay may natutunan tayo sa ating topic for today. So, dapat marunong tayong mahabag sa ating kapwa-tao. Dapat marunong tayong maawa. Sapagkat kung di tayo nagpapakita ng awa sa ating kapwa-tao, ay hindi rin tayo kakawaan ng Diyos pag tayo humingi ng tawad. Pag tayo ay hinatulan na. Anong gawin natin sa ating kapwa-tao, ay gagawin din natin sa atin ng Diyos. Kung di tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo papatawarin ng Diyos. Pagkat hindi tayo marunong magpatawad. Pero kung tayo naman ay marunong magpatawad, marunong tayong mahabag, marunong tayong maawa, ay tayo kakaawaan din ng Diyos sa pagdating ng paghuhukom, pagdating ng judgment day ng Panginoon, pagdating ni Kristo sa lupa. So, sa mga nangyayari ngayon, mga kapatid, itong aral na to dapat magbigay halimbawa sa atin. Tulad ng mga nangyayari sa daan, di ba? Malipit sa daan yung pag-aaway-away, mga road rage, di ba? Dapat marunong tayo magbigay sa kalye. Dapat yung galit dapat isang tabi natin yun. Dapat marunong tayong umibig sa ating kapwa. Kasi ang sino mang magagalitin, hindi marunong magbigay, hindi rin tayo pagbibigyan ng Diyos. Hindi rin tayo papatawarin. Sino mang mamatay tao, diba? Baka pagdating ng paghukom, hindi rin tayo patawarin sa ating mga kasalanan. So, ang aral nito ay dapat mag-ibigan tayo, marunong tayong magpatawad, marunong tayong mahabag, marunong tayong maawa. Para pagdating ng paghukom, ay kakaawain din tayo ng Diyos at kakahabagan din tayo ng Diyos. So, ito lang muna mga kapatid. At sana po may mapulot tayong aral ng Panginoong Jesucristo. Dapat po isabuhay natin ito. Hindi lang dapat nakinig tayo. Dapat isabuhay din natin sapagkat ang sabi dito, ang pananampalatayang walang gawa
ay patay sa kanyang sarili. So hanggang dito na lang po mga kapatid. At ito po si Kuya Chris na nagsasabing pag-ibig. Ingat po kayo mga kapatid.